I-update ko muna kayo, mga kababayan, itong balita kasi may bagong communication secretary na po tayo. Sabi dito, Cheloy Garafil out, Cesar Chavez is Marcos' third communication secretary. Siya po si Cesar Chavez. So, Presidential Assistant for Strategic Communication Cesar Chavez is set to replace Cheloy Garafil as communication secretary. So, si Garafil po, sabi, magiging bagong head ng Manila Economic Cultural Office or MECO sa Taiwan. Si background, si Chavez nag-serve as Department of Transportation Undersecretary for Railways and Deputy Administrator ng Light Rail Transit Authority. Dati siya Chief of Staff ni dating Manila Mayor Isko Moreno, pero nag-resign po noong October 2021 dahil sa disagreements with Lito Banayo, yung campaign team head ni Isko. Si Cesar Chavez was also a long-time radio broadcaster and became the station manager ng DCRH. So kilala natin si Cesar Chavez kasi veteran broadcaster po siya sa DCRH. Pero hindi po yan yung topic natin. Ang topic natin ngayon, mga kababayan, yung na-discovering joint account, bank account, nasabi mga kababayan ni Congressman Ako, pampira niya, yan na joint account niya, nangyayari lang anya yan sa mag-asawa, sa mag-ama. Joint account po ni A.R. De La Serna, yung travel companion ni Attorney Roque. Ikaw naman na niya, Mr. Maravillas. Ayun, ang lumabas. At yung statement na yan, galing kay Congressman Ako, pambira man na niya. Kakaiba. May joint account, bank account. Tinanong si E.R. De La Serna ni Ako, ano niya yung sistema niyan? Kasi di ba joint account? Parehas kayong naguhulugan niya ng pera sa joint account. Hindi niya, siya man lang. Alams na niya, Mr. Maravillas. Ayan po, sabi rito sa balita ng Impact Leadership, had a joint account with Attorney Roque, A.R. De La Serna, former executive assistant to Harry Roque, admitted to having previously held a joint bank account with Roque, primarily used for election-related purposes. Matindi po. Malamangan niya, Mr. Maravillas, mag-selos na dito yung asawa ni Tony. Sumingaw ng sumingaw, mga kababayan, yung dapat na hindi sumingaw. Pinasingaw po ng Kongreso. Sabi ko sa inyo, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Biblical po siya. Yung mga baho po nila, mga kababayan, tingnan ninyo itong ginagawa ng Quad Committee. Ang dami pong mga kababalaghan, milagro na lumabas. Lalo sa issue, mga kababayan, ng Pogo. Hindi lang sa Pogo, pati doon sa EJK po. Pero dito muna tayo po. Isa-isahin natin kasi mahaba yung hearing po. Umaabot ng maghapon hanggang gabi. Kaya pag diniskas natin lahat, baka abutin tayo, mga kababayan, ng ilang oras. Kaya i-chop-chop natin yung diskusyon para mabilis nating maintindihan. Di ba? Yan ang ginagawa natin, mga kababayan, para madaling mag-gets ninyo yung mga kwento. So sabi rito, during the House Committee, Quad Committee's fourth public hearing on Wednesday, kahapon po, De La Serna responded to questions from co-chairperson in Santa Rosa Lone District Representative Dan Fernandez, stating that the account now closed had received deposits of up to 3 million in a single transaction. Matindi po. Nahubaran yung pagkatao ni Tony. Sabi po dito sa amin, huwag kasing magaslaw, dahi magparairo, nganing dahi maramong ki udo.
Huwag masyadong magaslaw para hindi maligo sa dumi. Ganon po yun sa Bicol. Masyado kasing maingay. O ito, nagsipag-litawan na mga kababayan yung baho. Sumingaw o mga lingaw yung baho ng mga officials ng previous administration. Kala ninyo kasi, pinamaliit ninyo ang administrasyong ito. Na-underestimate ninyo. Masyado ninyong ni-lockdown. O diba? O ngayon, sumabog sa inyong pagmumuka ang lahat ng mga kabulastugan na inyong mga ginawa during the previous administration. So sabi dito, De La Serna, whose personal belongings were found in a raided Pogo hub in Porac, Pampanga, also mentioned that he withdrew between 1.2 to 1.8 million pesos from the account monthly to cover the payroll expenses of Roque's election staff during the 2022 elections. Trusty po, mga kababayan, may solar company pa nga po sa Cebu yata yon. Tinanong ni Paduano, ano niya yung background mo? May knowledge ka niya sa negosyo ng solar? Wala man na niya. Bakit ka niya ginawa? Manager, kung wala ka man niyang alam. Ganon katindi po. Si Paduano, parang si Dan Fernandez yata yung nagtanong. Anyway, makikita natin mamaya. I-replay ko sa inyo yung hearing ng Congress. The Quad Committee ordered Roque to submit key documents in its ongoing investigation into illegal Pogo operations, including the deed of sale for a multinational subdivision lot, the income returns ITR of Roque and his wife, Myla Roque, ITR of Biancham Holdings and Trading Incorporated, Roque's statement of assets and liabilities in net worth or SALN from 2016 to 2022, and the trust agreement he mentioned regarding the transfer of shareholdings from Roque couple to Attorney Percival Ortega in 2020. Kasi po napakayaman na ni Roque. Malamang lahat ito galing sa Pogo. Nakapag-donate nga po ng pondo, 37 million yata yon sa kampanya ni Inday. Naalukay na po. Kaya galit na galit sila sa Marcos administration kasi yung mga kabuktutan nila sumingaw ng sumingaw ngayon. Kayo yung may gawa, kayo yung nagpasingaw. Gumawa kasi kayo ng baho. Pag may baho, sisingaw at sisingaw yan. Earlier in the hearing, Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro pointed out a notable increase in Roque's assets in Biancham and its subsidiaries during his tenure as presidential spokesperson, a position with a limited salary. Kaduda-duda po yung pagyaman ni Atty. Harry Roque. Malamang ill-gotten ill-gotten wealth, mga kababayan, para niya yung inakusa sa ating Pangulong Bongbong sa pamilya Marcos, ill-gotten. Yung mga ill-gotten wealth na inakusa sa Marcos family po, na patunayan na hindi man ill-gotten. Di ba? Dismiss yung mga kaso, karamihan sa mga kaso. Yung iba, hindi pa natatapos. Pero malamang lahat mabasura po, na hindi man ill-gotten. Pero ito po, malamang ill-gotten nga po, galing sa Pogo operations. Luistro argued that if Roque cannot provide proof of the legitimate sources of his assets, it could lend credibility to the allegations of his ties to the Pogo operations. Tapos, sabi diyan, I have a joint account with Attorney Roque, sabi ni A.R. De La Serna. I have a joint account with Attorney Roque po, Mr. Chair. Sa pagkakaalam ko, Mr. Chair, close na po yung account na yon.
Pag-check ko po online, wala na po siya. Sa pagkakaalala ko kasi, Mr. Chair, that account was used for election na po, Mr. Chair. Around 3 million or more, Mr. Chair. Ang pinakamalaking pumasok na pera, one transaction po, sinara na ni Turney. Pero siyempre, may traces siya. Yes, sabi po ni, Antipolo City Representative, Romeo Acop, pang mang-asawa at magama lang, ang ganyan. Pakinggan natin po ito, mga kababayan. Pumapayag po kayo na magkaroon ng joint account ni Atty. Roque. Yes po, Mr. Chair. Magkano naman ang kinocontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Wala po akong kinocontribute po doon. Wala ka? Yes. Wala kang nidadagdag doon sa joint account ninyo ni Atty. Roque? Yes, tama po, Mr. Wala. Chair. Pero you're authorized na mag-withdraw? Yes po, Mr. Chair. Yun ang usapan po ninyo. Yes, Mr. Chair. Ganon. Yes po, Mr. Chair. Nalalaman ko lang yan, nangyayari yan sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama eh. Di po ba? Tawanan Di ba yung yung mga joint tao. account? Ano sa tingin mo, Iho? Hindi ko man po pinapakialaman yung pera po ni Atty. Roque po. Maliban Mr. lang, Chair. kung pinapatago niya yung pera sa iyo. Kasi hati kayo, halimbawa 5 milyon, hati kayo, di 2.5 kayo. Ay, hindi, Pero ikaw na mismo umamin na wala kang idinagdag o isinama doon sa joint account ninyo. Yes po, Mr. Chair. Ginagawa lang yan ng magulang doon sa anak eh. Di po ba? O kaya sa kanyang asawa, magjo-joint account sila. Di po ba? Ano sa tingin mo? Inutusan lang po ako, Mr. Chair. Sumunod lang naman po ako. Inutusan ka lang and sumunod ka. Yes, Ay Mr. kung Chair. sasabihin ba niya, lumundag ka sa bangin, lulundag ka? Ay, hindi naman po siguro, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Ginagawa lang niya yan ng mag-ama o kung hindi, mag-asawa. Tawanan yung mga tao sa paligid po. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung iba pang mga katanungan po ng ating mga congressmen. Dito po kay E.R. De La Serna, ginigisa siya sa Congress. Ito po yung 4th Joint Public Hearing of the House Quad Committee. Tanong, Mr. Chair. Hindi, kay AR na lang. AR. Good afternoon po, Mr. Chair. Good afternoon, AR. Meron sana akong gustong itanong sa iyo during that time nung the last time according to some report, magkano ba sinaldo mo dun sa being an incorporator of Biancham ba? Or yung Bataan Maribeles Holding Corporation? To be honest po, Mr. Chair, hindi ko po alam talaga yung paano, kung may sinahod ba talaga or being a stakeholder of Biancham po. So the last time that you answered that kind of question, the same answer that you have given on this Quadcom? Yes po, Mr. Chair. Okay. During the raid doon sa Porac, di ba? According sa PAOK, parang meron nakuha silang bank account mo eh. Is this true? Yes po, Mr. Chair. May nakuha silang bank account mo? Yes po, Mr. So anong bangko yon? BPI po, Mr. Chair. BPI. Yes, Mr. Ilang BPI account meron ka? I have one personal account po, Mr. Chair. One personal account? Ano to? Checking, savings, or Savings po, Mr. Chair. savings account? So, isa lang ang savings account mo? Or Yes you po. have another joint account with somebody? I have a joint account with Atty. Roque po, Mr. Chair. So, meron kang joint account with Harry Roque. Yes po, Mr. Chair. How much? Magkano laman nung joint account nyo ni Attorney Harry Roque? As of today ba yun, Mr. Chair? No, today, how much? Sa pagkakalam ko, Mr. Chair, close na po yung account na yun. Akin close na. Sino nag-close? Ikaw? Kayong dalawa, joint, right? Hindi po ako nag-close noon, Mr. Chair. Pero pag-check ko po online, wala na po siya. Pero having that joint account with Attorney Harry Roque, namamonitor mo yung account. Siyempre, account mo, di ba? Yes, Mr. Chair.
So, magkano yung pinakamalaking pumasok na pera? Sa pagkaalala ko kasi, Mr. Chair, that account was used for election po, Mr. Chair. So, how much ang pinakamalaking pumasok na pera? Around 3M or more, Mr. Chair. 3M. Yes, Mr. Chair. One Transaction po. transaction. So, umabot ng magkano yung account na yon? Alam ko, that is the limit, Mr. Chair. Yung pinakamalaki po na deposit. Kasi pag nag-deposit... No, I mean the total, AR. Nung total na pumasok sa joint account nyo, how much? Yun ang hindi ko po masasagot, Mr. Chair. Bakit? Hindi ko po alam if magkano po lahat ang pumasok ko, Mr. Chair. Hindi mo nakikita account mo? Wala kang kopya? Wala kang online account? Hindi mo nakikita yung pasok? You're under oath. Klaruhin ko lang, Mr. Chair. Ang tanong niyo is, magkano lahat ang pumasok po doon, di ba, Mr. Chair? Yes, oo. Hindi ko po alam ano yung total amount po na pumasok doon, Mr. Chair. Pero ang pinakamalaki na nakita mo is only 3 million. Are you sure? Are you sure? Yes, Mr. Chair. Ang pinakamalaking pumasok is 3 million. Pwede ko i-check, Mr. Chair. Go ahead. Hirap niyang i-compute, mga kababayan. Okay. Sa pagkalala ko talaga, Mr. Chair, 3 million po ang biggest na pumasok doon, Mr. Chair. So, anong tinitingnan mo kanina? Wala kang nakita? Nag-loading pa kasi, Mr. Chair. Nakaka-withdraw ka ba sa account na yan? Yes, Mr. Chair. So, nakaka-withdraw ka? Yes, Mr. Chair. Magkano ang pinakamalaki na withdraw mo? Around 1.8, Mr. Chair. One withdrawal. Don't worry, AR. You have to be honest. You know why? Yes, around 1.2 to 1.8, Mr. Chair. Alam ko po yun. Yung na-withdraw mo. Yes, Mr. Chair. So, marami kang withdrawal na malalaki. Parang once a month yun, Mr. Chair, before. For election purposes naman yun, Mr. Chair. For payroll po ng mga tao po. And why is Attorney Harry Roque allowing you to withdraw that big amount? That is for the payroll po ng election staff po ni Attorney Roque ng election po, Mr. Chair. Election. Yes po, election staff. So, ang sinasabi mo, that amount that was withdrawn by you during election time, are you sure? During election time? Yes, Mr. Chair. Definite ka dyan, ha? Yes, Kasi Mr. pag nakita natin na hindi election time yan, you're lying, ha? Makita rin, Mr. Chair, na nag-withdraw din ako ng that amount last election po. 1.2 and 1.8. Within those range po, Mr. Chair. Okay. Sige, for that, Mr. Chairman, no further questions for the moment. Thank you, Congressman Fernandez. May Mr. direct... Yes, Congressman Akop, you're ready. May just ask some questions from Mr. De La Serna. Please proceed. Mr. De La Serna, in 2023, ilang beses kayong lumabas ni Attorney Roque? Lumabas. Klaruhin ko lang po, Mr. Chair. Out of the country trips po ba yun? Ano? Out of the country trips ba yun, Mr. Yes, Chair? out of the country. Ilang beses kayo lumabas ni Attorney Roque in the year 2023? 6 times po, Mr. Chair. 6. Yes. 6 times in 1 year. Tama? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin nyo sa committee na ito, ano ang mga dahilan o purpose ninyo kung bakit 6 times po kayong lumalabas ni Attorney Roque The in first trip- 2023? Mr. Chair, the first trip was a trip to Hong Kong po. For sa pagkalala ko, Mr. Chair, yun po yung premiere night ng isang movie po with the Marcos family po, Mr. Chair. Ang second trip po namin in this, Isang movie? yung movie po with ni Senator Amy po, Mr. Chair. May premiere night po sa Hong Kong that time. Okay. Tapos the next trip was a trip to Beijing po, Mr. Chair. Kasama ko Anong buwan yung kuwan? April po, Mr. Chair. Sa Hong Kong? Yes. Sa Hong Kong. If I'm not mistaken, Mr. Chair, it was April 1 po.
April 1, sa Hong Kong. Pero in April of 2023, the record show nag-travel din kayo sa China eh. Yes, to Beijing po, Mr. Chair. Yes. Tama? Yes, Mr. Chair. So, 2 beses kayong lumabas ng ating bansa, ng 2 beses kasama si Atty. Roque. Yes, Mr. Chair, that is correct. Hindi ba sinabi mo, 5 ba yung executive assistant ni Atty. Roque? That is the time in Malacanang po, Mr. Chair. Out of office po. So, nawala na po sila nung nawala na siya sa Malacanang. Tama po, Mr. Ikaw lang ang natira. Yes po. Ha? May ibang staff naman, Mr. Chair. Hindi, ikaw lang ang natira doon sa 5 EA niya. Yes, Mr. Chair. Yes, ikaw naman, oh. Iiwas ka kaagad. Di ba? Ano kaya meron ka kung bakit ikaw ang paborito ni Atty. Harry Roque? To my answer po, Mr. Chair, is sanay po kasi ako magtrabaho kasama po si Sir Harry po, Mr. Chair. Alam ko po yung medical needs po ni Atty. Roque. Madaming beses na po ako nagbiyahe sa kanya, not only abroad, but also here in the Philippines. Kasama ako sa Cebu, sa Davao, sa Dumaguete, even other parts of the Philippines po. Ako po yung kasama doon, Mr. Chair. Yeah, kasi you traveled to Japan and Singapore in September of 2023. Yes po, Mr. That is And for... then you traveled to Abu Dhabi, UAE in October. Kasama ka pa rin sa records na BI. Yes, Mr. Chair. Oh, so, naalis ka na executive assistant nung nawala siya sa Malacanang. Pero yung serbisyo mo, tuloy-tuloy pa rin. Kasama po ako sa campaign team din po, Mr. Chair. Ha? Kasama po ako sa campaign team. Kasama mo siya sa campaign. Kasama po ako sa campaign team po ni Atty. Roque, Mr. Oo Chair. nga, pero 2023 yung pinag-uusapan natin, 6 na beses kayong lumabas sa bansa. Wala namang kampanya na nangyari noong 2023. No, Maiwas ka talaga kaagad eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. Oh, anong kampanya nangyari noong 2023? Ang pinag-uusapan natin, yung paglabas nyo sa 2023 ng 6 na beses. Yes, Mr. Chair. Oh, ano yung rason mo na kampanya? Bakit nawala ka na bilang EA, nagtuloy pa rin yung serbisyo mo sa kanya? Matanong ko, magkano bang sweldo binibigay sa iyo ni Atty. Roque? Para po siyang may basic pay na 20,000 a month po, Mr. Chair. 3,000 naman? 20 po, 20. 20,000 naman. Okay. And ang trabaho mo parang personal duty nurse ka o PDN. Parang alalay po ako, Mr. Chair. All around alalay po ako. Ano po yung iutos ni Sir Harry, gagawin ko lang So, po. alalay ka. Yes. So, lahat ng bagay, trabaho mo. Parang ganun po, Mr. Chair. Ganon. Super Thank you, Mr. alalay. Chair. Yun lang. Thank you, Congressman Akop. Mr. Chair? Yes, Congresswoman Sansing. Opo, quick interjection lang po, Mr. Chair. Because during the last hearing po, I interpellated Mr. De La Serna. He said on record that his salary is between salary grade 17 to salary grade 20. So if we look at it po, it's roughly between 37,000 to 52,000 a month, Mr. Chair. So I just wanted to clarify, Mr. Chair, the response that his salary is 20,000 pesos per month. Mr. And Chair also, po. Mr. Chair, in addition to that, Mr. Chair, in the last hearing, Congresswoman Mika asked Mr. De La Serna what specific job description is he doing for Harry Roque. And he said he's in charge of the social media accounts of Mr. Roque. Now he's saying he's alalay all around. So mukhang may inconsistencies doon sa mga sagot ni Mr. De La Serna kay Chairman Romy Akop. Thank you, Congresswoman Sansing and Congressman Zia. Narinig mo yung tanong ni Congresswoman Sansing, no? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anong sagot mo sa kanyang katanungan? Can I answer first the question of Congressman Adjong. Yes po. Yes. With relations to your question po, Your Honor,
Nag-start po ako as SOCMED ni Attorney Roque po noong 2020. Tapos naging EA po ako ni Sir Harry noong 2021 hanggang sa sinama niya ako as campaign after nung Malacanang stint. Sinama po ako sa election staff. After po ng election staff, iilan na lang po kaming natira to work in his office. I have one of them, pero ganun po talaga pag sino yung naiwan, sa kanya din naiwan lahat ng trabaho. And to answer Congresswoman Swansing, the salary grade 17 to 20 was the salary grade in Malacanang, not in the private employment of Attorney Roque po. Mr. Chair, quick Please follow-up lang proceed. po. If naiintindihan po namin, pumayag po kayo na bumaba po yung sahod nyo mula sa dati nyo pong tinatanggap na 37,000 pababa po sa 20,000 per month. Meron kasi kaming private na conversation with Attorney Roque if parang if yung meron siyang inutos sa akin regarding a business venture niya. If that would boom, then I would greatly benefit it also po, Your Honor. Mr. Chair, if we may probe further into that, ano po yung business na yon? Mr. Chair, the solar plant na tinatayo po in Cebu po, Your Honor. Yeah, solar plant Bukod sa po Cebu. doon, Mr. Chair, meron po bang ibang ipinangako si Attorney Harry Roque? Kasi po, para po sa akin, Mr. Chair, medyo malaki po yung binagsak ng sahod nyo. Halos nakalahati po yung diferensya ng sahod nyo nung kayo ay EA na tumatanggap po ng 37 to 52,000 per month, pababa po sa 20,000. So, siguro po, sinusubukan ko lang pong intindihin na bakit po kayo pumayag na manatili sa poder ni Attorney Harry Roque kahit po halos higit po sa kalahati yung binagsak po na inyong sahod. Hindi ako umalis kay Sir Harry kasi maganda naman yung opportunity kasi the solar plant in Cebu was parang mag-open na po soon, Your Honor. Meron po ba kayong natanggap na sahod o may kinita po ba kayo? Kasi po, yun yung dahilan kung bakit kayo nanatili sa kanyang poder. Pero meron po ba kayong actual na kinita mula po doon sa solar plant na yun? Not yet po, Your Honor. So sa loob po ng halos 4 na taon, simula po nung natapos po yung inyong, tama po ba? 2,000? Pwede ko pong i-correct, Your Honor. Go ahead, Mr. De La Serna. That promise was made in after the elections po, mga July po of 2020 po, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair, kasi kahit po tumatanggap po siya ng 20,000 per month na sahod, pumayag po siya na magbukas ng bank account, ng joint bank account, kasama po si Attorney Harry Roque, nang hindi niya po alam yung pumapasok, magkano yung pumasok, magkano po yung lumabas. Sorry, Mr. De La Serna, medyo konektado po ito doon sa tanong ko nung nakaraan. Bakit po kayo pumapayag na ganon? Na magbubukas po kayo ng joint account na magkasama, pumipirma po kayo ng mga papel bilang board of directors, bilang nominal stockholder ng Biancham. Siguro po, yun lang po yung sinusubukan kong intindihan. Halos Yes. isang linggo na po simula nung nagkausap tayo. Pero pag pinag-iisipan ko pa rin po, sinusubukan ko pa rin pong intindihan, bakit po kayo pumapayag sa mga request po ni Attorney Harry Roque? Siguro naman po, Mr. Chair, Your Honors, hindi man ako ipapahamak ni Attorney Roque po, Your Honor. Yun po yung basis ko to trust Attorney Roque po. Mr. Chair, doon po muna yung tanong ko ngayon. Follow up lang po sa mga katatungan ni Kong Akop. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. De La Serna. Mr. Chair, may Yes, follow up the Congressman question Akop, of with the the indulgence Honorable of Swansing. Congresswoman Sansing. Mr. De La Serna, pumapayag po kayo na magkaroon ng joint account ni Attorney Roque. Yes po, Mr. Chair. Magkano naman ang kinocontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Wala po akong kinocontribute po doon. Wala ka. Yes. Wala kang nidadagdag dun sa joint account ninyo ni Attorney Roque. Yes, tama po, Mr. Wala. Chair. Pero you're authorized na mag-withdraw. Yes po, Mr. Chair.
Yun ang usapan po ninyo. Yes, Mr. Chair. Ganon. Yes po, Mr. Chair. Nalalaman ko lang yan, nangyayari yan sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama eh. Di po ba? Di ba yung joint account? Ano sa tingin mo, Iho? Hindi ko man po pinapakialaman yung pera po ni Attorney Roque po. Maliban Mr. lang, Chair. kung pinapatago niya yung pera sa iyo. Kasi hati kayo, halimbawa 5 milyon, hati kayo, di 2.5 kayo. Ay, hindi, Pero ikaw na mismo umamin na wala kang idinagdag o isinama doon sa joint account ninyo. Yes po, Mr. Chair. Ginagawa lang yan ng magulang doon sa anak eh. Di po ba? O kaya sa kanyang asawa, magjo-joint account sila. Huling-huli. Di po ba? Ano sa tingin mo? Inutusan lang po ako, Mr. Chair. Sumunod lang naman po ako. Alams na. Inutusan ka lang and sumunod ka. Yes, Mr. Kung Chair. sasabihin ba niya, lumundag ka sa bangin, lulundag ka? Ay, hindi naman po siguro, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Mr. Chair, my apologies. Very quickly lang Okay, po. sige, Just please. 2 questions. Mr. De La Serna, you mentioned a solar power plant na business venture nyo ni Attorney Harry Roque. Meron ka bang stake doon sa kumpanya na yun? No po, Mr. Chair, Your Honor, no stake. Zero stake. Paano siya nangako sa'yo? Anong klaseng kita galing doon sa solar plant? Mangailangan kasi ng tao na mag-supervise on the construction in Cebu po nun, Your Honor, Mr. Chair. Ako po yung taong mag-supervise po doon sana. If you don't mind, Mr. De La Serna, may you please share the name of the solar plant that you're talking about? Hindi pa, I'm so sorry po, Your Honor, Mr. Chair. Hindi pa kasi siya nagmamaterialize. They're having a case now in Cebu with that. I'm so sorry, I'm not allowed to talk about the case also po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, we're not asking for specifics about the case. Pwede lang po, yung pangalan lang po nung solar plant. Pwede ko i-check, Your Honor. At stockholder po ba si Attorney Harry Roque dun sa Cebu plant na yon? I cannot answer what I do not know po, Your Honor. Opo, yun lang Mr. Chair kasi binabalikan ko lang po kasi nung nakaraang interpellation po, under oath, sinabi po ni Mr. De La Serna, dalawang corporation lang po yung stockholder siya na pinakiusapan po siya ni Attorney Harry Roque. So, kinailangan ko lang alamin, Mr. Chair, sakaling board of director nagdumami din po? or stockholder Ang din si Mr. De La nakakalkal? Serna sa solar power plant po na ito. Ay, hindi po, Your Honor, Mr. Chair. Maibibigay niyo po ba, Mr. De La Serna, yung pangalan ng solar power plant? Mr. De La Serna, habang hinahanap niyo po, so ang expectation po ba ay habang nag-aviation school kayo sa Pampanga, nahanap ay ko na po. ma-manage po kayo na solar power plant sa Cebu? Ganun po ba yung usapan? That was Magkalayo po yun. That was before deciding to pursue a career in aviation po, Your Honor. Okay. The name of the company would be Northern Cebu Renewable Energy Corporation Incorporated po. Sorry, Mr. De La Serna, can you say that slowly po? Northern Cebu Renewable Energy Corporation Incorporated po, Your Honor, Mr. Chair. Apo. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Sonsing. Yes, I have a follow-up question. Medyo na-intriga ako dun sa ano eh. please proceed, Congressman Sia. Mr. De La Serna, can you confirm ano po itong joint venture ninyo ni Mr. Attorney Harry Roque pagdating sa solar energy? Wala po kaming joint venture with si Adjong pala company yung po, nagtanong, hindi Your si Honor, Paduano. Mr. So Chair. ano yung participation mo doon, Mr. Chair? Attorney De La Serna. If magkakaroon po, ma-pursue po yung solar power plant po doon, ako po yung tatao for Attorney Roque in Cebu po, Mr. Chair, Your So Honor. stockholder ka din doon kumpanya? No, I'm not a stockholder there, Your Honor. So ano yung specific na participation? We'll just manage the construction of the solar panel po, Mr. Chair. Okay, To so- update po, Attorney Roque, Okay. which is he will be in Manila. Ako So in ibig sabihin, pag ikaw ang tao niya doon, at least you have a basic knowledge of how solar business is being run. Am I correct? Ang pagkakainindi ko po before, Your Honor, Mr. Chair, ako lang po yung mag-update kay Sir Harry on ano po yung nangyayari Hindi, po pero ang in sinabi Cebu. mo, Mr. Chair, kanina is you'll be the tao
Yes, tama okay. po. So ikaw yung tao doon, ibig sabihin at least you'll have a knowledge on how to run a business. Yes. Diba? So do you have a knowledge on how to run a solar business? I'm still studying po, Your Honor, Mr. Chair. But before that, kasi hindi niya gagawin na ikaw ang papalagay niya doon, Mr. Che, kung malulugi para sa kanya na ikaw ang tatayo doon. Kasi the reason why, I think Attorney Harry Roque, matalino yun, di ba? Yes. So the reason why ikaw ang nilagay niya doon, apart from confident siya, na ikaw ay pinagkakatiwalaan niya, baka baka confident siya sa iyong kaalaman. Hindi ho ba? Ang pagkakaalam ko po, Your Honor, Mr. Chair, ang trabaho ko lang po doon is to update Attorney Roque po sa mga updates po in Cebu. So you said that you'll be the person in charge of the ito yung sinabi mo, you'll be the person in charge in Cebu to update, not only to update Harry Roque, but you'll be the alter ego of Attorney Roque. Mostly po ng work ko talaga po, Mr. Chair, Your Honor, is to update Attorney Roque po sa mga ventures. Sinabi mo, okay, let me go back to my previous question. Tinanong kita, do you have a basic knowledge? Sabi mo, nag-aaral. So can you please update me, ano yung eksakto na na aspeto ng solar energy ang investa ninyo or alam mong pwede mong i-share sa committee ito? Alam ko po, they will be producing floating energy po in Cebu po. Is it is it generation? Is it distribution? Or do you also involve in transmission lines? Do you Generation po. Generation po. Sa generation. So malaki yan kasi ibig sabihin you'll be producing energy. So how much is that? Would you know how much is the? Yun ang hindi ko po alam, Your Honor. I'm so sorry. So wala kang alam doon sa paano mo i-update si Mr. Harry Roque kung wala kang alam-alam? Actually po, Your Honor, Mr. Chair, hindi po siya nag-push through po as of now. What do you mean hindi na push through? Sa nabanggit ko po kanina, Your Honor, Mr. Chair, they're having a case in Cebu. They're having a problem with some stuff po doon. So what year was this? Ang alam ko po, this year. This year po. Last year po pala, Your Honor. 2023? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Okay. For now, Mr. Chair, may we know the status of Ms. Ong? So yun mga kababayan yung pag-isa ng Quad Committee kay E.R. de la Serna. Tingin ninyo, malalim yung relasyon ng dalawa? Yung ibang mga topics po, tungkol sa Pogo, tungkol doon sa war on drugs, ang dami pong bagong lumitaw na kwento, testimony, kahindik-hindik, involving naman po yung dating Pangulong Digong. Sa next video natin mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.